Ayun guys, good afternoon po, good afternoon sa ating lahat. Nandito po tayo doon sa ating ipinatraktora nung last month after nating harvest nung sa kabila natin na kamuting kahoy. So, ito na po yung lagay ng ating kamuting kahoy ngayon kung mapapansin nyo. Ayan na po. Napakaganda po ng standing nila, napakaganda po ng resulta. Nakakatuwa pong pagmasdan yung ganitong pinaghihirapan natin na hanap buhay. Ayan po, makikita nyo. Bali hanggang doon po yan. At narito po tayo sa sentro, narito po tayo sa gitna. Ayan po yung yung dulo, yung kabilang dulo. Nakakatuwa guys dahil sabi nung siyempre yung ibang mga farmers ayaw nila magtanim sa ganito na maraming nyog. Ayaw nila ng maraming nyog. Maraming kumbaga makakakanlong dun sa ating kamuting kahoy. So ako naman, palibasa ako nga wala naman akong sariling lupa. So hindi ko muna sila pinakinggan kasi sabi nga, yung isa kong napanood na Kasaba King ng Pampanga, walang masamang lupa sa magsasakang matyaga. So, bali napulot ko yung aral na yun sa kanya dahil nga experyensyado siya na magkakamuting kahoy, Kasaba King ng Pampanga. Shout out po sa iyo, Dr. Torno. Idol po kita. Well, anyway, so hindi man ideal na taniman yung ganitong sitwasyon ng lupa. So minabuti pa rin natin na magtanim tayo kasi sayang yung sayang yung panahon, sayang yung ating seedling materials kung matetengga lang doon sa ating pinagharbisan. So far napakaganda naman yung resulta nung ating kamuting kahoy. Kaya lamang yung ganitong sitwasyon is medyo magastos to ng konti kumpara dun sa mga area na hindi makahoy or hindi manyog. Ito kasi nung ika 21 days niya, nilaglagan ko agad to ng abono para nga yumabong agad siya, kumbaga para umarangkada agad yung ating kamuting kahoy. So ang target na harvest natin ito is December. At ito tinanim ito ng December 1 and 2. Bale sa susunod na December yun ang ating harvest nito. So ang kasunod natin gagawin dito ay padadaanan natin ng baka. Sa pagitan na yan, pag ganun, padadaanan natin yan ng baka para mabungkal yung gitna, at saka naman uli natin a-applyan uli ng abono. So pagkatapos doon maganda yung resulta, kumbaga hindi naman dadaan yung panahon natin sa El Nino, pwedeng hanggang doon na lang yung kanyang fertilization. At kung halimbawa naman medyo alanganin yung bulas, ilalagyan naman natin ito uli ng patatlong lagay sa bago umulan ng Mayo. Ilalagyan natin uli ito ng abono. Kasi ang hinahabol natin ito dito ay malabanan natin yung kanyang kanlong. Although kahit na medyo makanlong-kanlong naman siya, nakakapasok din naman ang sinag ng araw. So ayan guys, I'm happy na ma-share ko sa inyo itong lagay ng ating kamuting kahoy sa ngayon. Napakaganda po. Halos 99% na sibol lahat sila. Siguro sa 7,000 na planting materials na inilagay natin dito, siguro ang hindi lang sumibol is yung mga 15 piraso lang sa 7,000 pieces na planting materials na inilagay natin.
So ayun guys, at doon sa mga nag-iisip na magtanim din ng kamuting kahoy, magtanim po tayo. At dito po sa aking YouTube channel, kung ako po ay may maitutulong sa inyo na diskarte, pamamaraan para kayo masagot yung inyong katanungan sa pagpapaganda ng ating kamuting kahoy, willing ko pong sagutin niya sa ating comment section. Salamat po, happy farming po sa ating lahat. At sana po doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, humihingi po ako sa inyo ng isang like, share, and subscribe para po ma-notify kayo sa mga video na ginagawa natin. Salamat po, happy farming po sa ating lahat.